susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Dekada 80 nang magkaroon ng economic depression ang Pilipinas. Bumagsak ang mga negosyo at nawalan ng trabaho ang ilang Pilipino. Dahil hirap bumangon, ilang tao ang umagapay para alalayan ang mga Pinoy tungo sa kaunlaran. At hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong. Sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, marami sa atin ang gustong mangutang para makapagnegosyo. Pero teka muna, ngayong araw tuturuan namin kayo ng tamang paraan ng pag-utang, mga sikreto sa pagpapalakad ng negosyo at syempre ang daan tungo sa pagyaman. Ako si Chris Zuniga at ito ang Bayan ni Juan. Catering business ang isa raw negosyong hindi nawawala sa uso. Sa Cabanatuan City, kilala ang catering service na pagmamay-ari ni Dina Lava o Tita D. Gaya raw ng ibang negosyo, nagmula rin sila sa wala. Alas 4, gising na ako, punta na akong palengke, namamalengke na ako. Pagdating ko, piniprepare na namin kung ano ilulutuin namin. Pagdating ng 1:30, aalis na ako, ititinda ko na yung niluto namin. Pero ngayon, ang dating tagalako lang ng pastries sakay ng tricycle, abay may sarili ng bahay. Nakapagpatayo na ng function hall, nakapagpundar ng delivery van, at higit 20 empleyado na ang natutulungan. Itong si Tita D, nalaman natin na sa paggawa ng mga boat tart gaya nito, dito siya nagsimula. At sa puhunan niya na 25,000, bubulong na lang na sa akin mamaya kung magkano na yung kinikita niya ngayon. Magkano na po ba? Sikreto. At tama na yung matamis ng ngiti. Parang bawing-bawing na ho. 1992 nang magdesisyon silang mag-asawa na palakihin ang negosyo. Dito daw nila naging katuwang sa negosyo ang ASCII. Supportive ang ASCII, inaalagaan nila yung mga client nila. Halimbawa, Kinukumusta nila ang client nila, itinuturo nila ang dapat gawin. Uma-attend ako ng mga seminars para ituro sa amin kung ano dapat namin gawin para gumaayos sa aming hanap buhay. ang Alalay sa Kaunlaran Incorporated o ASCII, isang microfinancing firm na binubuo rin ng mga negosyante sa Nueva Ecija. 1986 noong inaayos ang mga papeles na eh. Pero nung mai-register namin, nila Dr. Kaling, nila Sir Victoria, 1987. So doon nag-umpisa. 460,000 pesos ang unang puhunan ng ASCII na hiniram mula sa Maranathan Trust of Australia. Lumaki ang kanilang investment ng higit sa 76 million pesos sa taong 2004. Nakita ko talaga yung commitment nila na iniisip nila lagi yung matulungan ng mahihirap. Kaya, pero ang nakita ko, importante sa kanilang ginagawa, the right people. Kailangan yung kasama mo sa organisasyon, you have the right people. At saka sa board of trustees din, kailangan yung nasa table mo, panay mga committed. May passion sila na talagang tumulong sa mahihirap. Ganon. Si Tita D, 10,000 piso ang unang hiniram sa ASCII.
Pero dahil marunong magbayad ng utang si Tita D, halos 1 milyong piso na ang pwede niyang hiramin ngayon sa ASCII sa pagpapalago ng kanyang catering. Medyo dapat din tayong matakot mangutang. Kasi kailangan ang isipin natin yung kaya lang nating bayaran. At isipin din natin kung saan natin ilalagay yung inutang natin na kailangan kumita para makabayad tayo. Kaya ang dating puhunan lang sa matatamis na pastries. Ito kasing paggawa ng pastries, ito yung mga pinagsimulan na gawin ni Tita D kung bakit siya sumikat at nakilala at naging malaking business na catering yung kanilang negosyo. Titignan mo. Sarap ah. Ang init ah. Lumago na sa catering services. Ang kagandahan dito sa catering ni Tita D, abay 24/7 sila. Kahit anong oras mo silang tawagan, pwede silang pumunta. Kunyari ngayon, tumawag ka. Kinabukasan yung catering, abay ready sila. At up to 500 heads, kayang-kaya nilang pakainin. Lalo na nitong specialty nila na ubod. Tingin po ah. Titigman mo. Okay. Si Mami, si Tita D, titikman. Si Tita D. Siyempre. Bukod sa maaasahan sa pamumuhunan ang ASCII, Ang ASCII kasi, we are driven by our mission to really alleviate poverty. So, ang talagang goal namin is to reach out dun sa mga unbanked, yung mga nandun sa rural remote communities na meron na makakayanang maghanap buhay, pero wala silang access sa sa capital. So, yun yung pinaka-goal talaga namin. And there are some entrepreneurs that generate jobs in the community. So, like yung aming outstanding clients, they have business, pero they are hiring people from the community na out of school youth, yung mga ganon. So more on poverty eradication talaga yung goal ng ASCII. sa pamamagitan ng mga seminar, ginagabayan nito ang mga maliliit na negosyante. Ngayon, iba't ibang parangal na ang nakamit ni Tita D sa pagninegosyo. Katuwang ang kanyang anak na nagtapos ng HRM sa pagpapalakad nito. At syempre, ang ASCII na kanyang lifetime business partner. Magpapasalamat ako ng malaki sa ASCII. Una sa Diyos, pangalawa sa magulang ko at sa ASCII at sa ibang taong nagtitiwala sa kakayahan namin. Susunod, ASCII, katuwang din ng mga magsasaka. Oo, maasim lang talaga yung kalamansi pero matamis pala yung kita dito. Kasi medyo kasi pag mura ka naman. Ismail ka na rin. Sa maliit na opisinang ito, sinimula ng ASCII ang microfinancing. Mula sa iisang grupo, dumami ang mga ASCIIans. Ngayon, may 38 branches at 22 Collection Disbursement Points or CPD. Ang ASCII, ayon mismo sa kanilang Executive Director, hindi biro ang kanilang pinagdaanan sa loob ng 25 taon. Ang ASCII nagsimula noong 1987 sa pamamagitan ng inspirasyon mula kay Ginoong David Busso, isang Kristiyanong negosyante mula sa Maranatha Trust sa Australia. Ito ay naglalayo na talagang pagandahin ang buhay ng mahihirap dito sa ating bayan. Dito ipinakilala ang iba't ibang loan products na maaaring ma-avail ng sinuman. Kabilang narito ang Alalay sa Kabuhayan Program, Individual Lending Program, Alalay sa Pabahay Program, at Alalay sa Magsasaka Program. Meron din silang Educational Advancement Program at ASCII OFW Program. Kaya
Kaya naman maging ang magsasaka ng kalamansi sa Nueva Ecija, nakangiti rin sa ASCII. Nakikinabang din sila sa pagpapautang ng ASCII. Ang dating walang naaaning kalamansi dahil walang pampuhunan, inabutan naming hitik na hitik sa bunga ngayon. Kasi kanina mano-mano lang. So kailangan may ganito para mas mabilis. Isa ang grupo ni Mang Andy sa mga napapautang ngayon ng ASCII. Ang kagandahan sa ASCII, bukod doon sa mga small and medium enterprises, meron din silang tinatawag na agri-loan. Ito naman yung assistance na binibigay nila sa mga magsasaka, at dito nga sa sitwasyon natin ngayon, yung mga farmer ng kalamansi ang kanilang natutulungan at patuloy na tinutulungan para magkaroon ng pondo. Dating OFW, ang mechanical engineer na si Mang Andy, na minabuting umuwi na lang sa Pilipinas at itayo ang Obrero Bagong Sikat Farmers na may 19 na miyembro na. Aminadong ng problema sila sa pantustos sa pataba at insecticide dahil sa higit 1 hektaryang kalamansian. Pero nakakuha sila ng kaagapay sa ASCII. Bakalala namin ng ASCII, character loan, konting interview, ganun. Inilibot namin sa kalamansian namin. Sinabi namin yung talagang nararamdaman namin, tsaka yung talagang pangangailangan namin. Hindi na nila kami hinanapan ng kung ano pa man na, basta character loan ang nakita yung produkto na aming, pinagbigyan na po nila kami. So right now we have 18,000 farmers where we are supporting on the loan side. So we have 18,000 borrowers. Meron din kaming mga programa para dun sa mga indigenous people, the upland farmers, at meron din ang ASCII na mga programa patungkol sa value chain development. So napakalawak nung spread namin sa magsasaka program since we are operating in community-based areas dito sa Nueva Ecija at saka hanggang sa Region 2. Sa puhunang pinautang, maraming pamilya ang nakikinabang dito. Gaya ni JR, mahiyain pero gusto niya raw ulit makapag-aral nang makatulong sa pamilya. Sa tag-araw, jumajakpat ang kita sa kalamansi. Dahil kapag tag-ulan, hindi magandang nababasa ang kalamansi. Kaya bago pa umulan, kailangan ng nakasako na ito at ready to transport. Kailangan nilang madaliin yung paghahon kasi kalaban naman ito pag inanin na yung ulan. Ayan, pag umulan na, madaling mabulok yung kalamansi. Sa buong taon, malaki raw ang tsansang kumita ang mga magsasaka basta't sa tamang pagpapalakad at partner sa negosyo. Kaya sabi ko, buo na buo sa loob ko, ayoko na magsaka. Kaya, yun na nga nag-aral ako, naging mechanical engineer ako, hindi naman na gamit. Nag-abroad ako, napunta ako ng Australia, sa ibang bansa. Doon ko napatunayan, nung nasa ibang bansa ako, doon ko napatunayan, ang kayamanan pala ay nasa lupa. Sa lupa pala, magtanim ka lang ng isang puno at maliit lang. Yun pala yung kayamanan, yun ang ginto mong aalagaan. Sa aming pagbabalik, ang daan sa pagyaman kasama ang ASCII, ituturo namin. Natutuhan namin yung mga iba't ibang bagay tungkol sa pag-entrepreneurship o pagpapalugo sa mga negosyo at tinutulungan na kami sa financial at saka sa spiritual na aspeto ng buhay. Dahil sa ASCII, napagtapos ko ang aking anak sa kanyang pag-aaral, napalago ko ang aking negosyo at naiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Simple lang daw ang proseso sa paglo-loan. Una, kailangan lang magpunta sa pinakamalapit na ASCII branch o extension office sa inyong lugar. I-fill out ang application form na maaaring makuha sa ASCII office. Matapos maipasa ang application form,
Asahan ang staff ng ASCII na bibisita sa inyong lugar kapag pasado sa credit investigation, ipoproseso na ang mga loan document para tuluyan ng ma-release ang loan. Gaya na lamang ng ginawa ni Aling Mirna, nais raw kasi nitong magkaroon ng karagdagang puhunan para sa negosyong water kiosk. Yung po pandagdag puhunan ko doon sa water refilling. Kasi nga po, kulang kami ng galon, saka yung blower, saka po kailangan po kasi namin ng pang-deliver. Kaya naglo-loan ako sa ASCII. Kaya naman pinili nito ang individual lending program ng ASCII. Sa loob ng 4 hanggang 5 araw, nakuha na niya ang loan. ASCII, tumutulong sa mahihirap na gustong maghanap buhay pero walang puhunan. Kaya nga po ito ay gusto ko. Kaya ang ASCII po hanggang tumatagal at gumaganda ang performance, lahat po ng programa nakukuha namin. Maliban sa easy loan, ipinagmamalaki ng ASCII ang kanilang marketing cooperative. Meron silang one-stop shop na matatagpuan sa Cabanatuan City, kung saan ibinebenta ang iba't ibang produkto mula sa kanilang mga kliyente. Tulad ng mga tsinelas, home decorations na gawa sa kawayan, souvenir items na gawa sa kapis, at mga pasalubong items na export quality. Ako ay natuto ng humawak na isang negosyo upang mapalago ito. Taas namin ang aming antas sa pamumuhay dahil sa tulong na binibigay ng ASCII sa mga seminar. Ang pangarap ko, makapagpatayo ako ng isang malaking reception hall, isang venue. Sa awa at sa tulong ng Diyos, pangalawa sa ASCII, natupad ko yung lahat. Higit pa raw sa pera ang naibibigay ng ASCII. Hindi lang mga kliyente ang kanilang natutulungan, maging mga sarili nitong mga empleyado. Nakapaloob kasi sa ASCII Skills and Knowledge Institute ang iba't ibang training at seminar tungkol sa pagpapalago ng negosyo at tamang paghawak ng pera. Nang unang tinitingnan natin dito, hindi lang basta yung pagpapautang ng puro pera. Yung pangkabuhayan ay nais nating bigyan diin at kasabay nito kung paano siya makatutulong sa kanyang pamilya, kung paano makatutulong sa kanyang komunidad. Kasama na rin dito ang education program na binibigay ng ASCII para sa mga anak ng kliyente nito at tinitingnan ng ASCII yung pangkabuang pangailangan. Taglay kasi ng ASCII ang pagkakaroon ng ekwalidad, pagkakaisa, respeto, pagbibigay ng serbisyo, at ang pagpapahalaga sa mga empleyado nito. Karakteristik, kailangan yung makadiyos siya dapat, diba? Unang-una dapat makadiyos siya. Pangalawa, masipag siya. Masipag siya. Tsaka, at least magaling din siya sa public relation. Diba? Kasi kailangan sa business yan. Tinuturuan naman namin sila Pagka may mga meeting, tinuturuan sila. Sa pamamagitan naman ng Mutual Benefit Association, isang non-stock non-profit na samahan, kabahagi ang mga kasapi ng ASCII, sapat na benepisyo ang makakamit ng mga aktibong miyembro ng ASCII. Dito, naka-insured sila ng 120,000 pesos na maaaring magamit tuwing may pangangailangan o emergency purposes. Ang ASCII bilang isang institusyon ay may malasakit din sa kanyang komunidad na nasasakupan. Nakapaloob sa ASCII Foundation ang pagtulong sa mga nangangailangan. Nagbibigay sila ng educational assistance sa mga kabataang nais makapagtapos ng pag-aaral. Patunay rito si Amina Mendez, isang scholar ng ASCII na nagtapos ng summa cum laude sa kursong AB Mathematics sa Ohio Wesleyan University sa Delaware, Ohio, USA. Ano ba iniisip ko? Ano ba yung isang bagay na nire-represent ng kwento ko? Yun ba yung bibigay ni Lord
sa tamang panahon lahat? Opo. Yung ba yung mahal ng ASCII, yung mga kliyente niya, tsaka yung mga anak ng kliyente niya, susuportahan niya talaga? Tunay ngang makatas ang bunga ng isang pagsusumikap. Patunay rito ang iba't ibang storya ng pagtulong sa kapwa, pagsusumikap at pag-asa. Kaya sa ika-25 taon ng ASCII, sari-saring aktibidad ang ipinagkaloob sa mga taong nasa likod ng institusyon. Kabilang narito ang Annual Board and Staff Retreat at pagbibigay parangal sa mga natatanging ASCIIans at kliyente. Ang tanong sa bawat isa sa atin, sasama ka ba? Sasama ka ba sa ASCII? Are you with us? Are you an ASCIIan? Sino ka? Sino ka? Sino kayo? Thank you and happy anniversary. Isang pasasalamat din ang ipinagkaloob ng institusyon sa kanilang mga kliyente. Binigyan ng pagpapahalaga ang natatanging tagumpay ng mga kliyente na umahon sa hirap ng buhay. Sa selebrasyon ng kanilang anibersaryo sa Palayan City, Nueva Ecija, inilunsad ang isang libro para sa 25 outstanding clients ng ASCII at ang kani-kanilang istorya ng pag-asa, pag-ahon sa kahirapan sa tulong ng ASCII. At isa na nga rito si Tita D na siya ring itinanghal na most outstanding client ng ASCII sa loob ng 25 taon. Hindi ko sukat akalain na ang ASCII na kasama-kasama ko sa pagninegosyo ay bibigyan ako ng pinakamataas na pagkilala bilang most outstanding micro-entrepreneur na pinaghirapan ko ng mahigit 20 taon. Naway, patuloy niyong gabayan ang aking negosyo at naway, gabayan ako ng Diyos para ipagpatuloy ko kasama ang aking pamilya ang aking naumpisahang pagtulong sa kapwa. Nagkaroon din ng pagkakataong ibida ng ating mga ginang ASCII ang kanilang talino at talento sa ginanap na Ginang ASCII 2012 mula Regions 1, 2 at 3 at maging sa Singapore ang naglaban-laban. Tunay nga na sa bawat istorya ng pagsusumikap, merong mga kamay na handang umagapay. At sa pag-alalay ng ASCII, ang kaunlaran ay nasa iyong mga kamay, basta't handa kang magsumikap at magsakripisyo, alang-alang sa maayos na kinabukasan.